And before we start, yan, kumusta naman ang lahat? I know everyone has their own burdens, but this is the time to surrender it to the Lord, no? This is the time to get closer to God. This is the time to know more about Him. And before we start, let's start with our benediction for our service. Declaration pala, I'm sorry. Yeah. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its fruits by the stream, producing fruit that yield 160 and 30-fold. Let our roots grow down into Christ, and let our lives be built on Him, growing our faith strong in the truth. In 2024, we must cultivate our faith with double care for it, by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When rain comes and the wind of trials blow, we will not fall, because we had our roots on the rock, the Lord Jesus. May Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. So yun, amen. Let's clap our hands to the Lord. And before we start, our scripture says for today, John 12:13, took palm branches and went down the road to meet Him. They shouted, "Praise God! Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the King of Israel." Come on, let's clap our hands to the Lord. Today, this morning, let us forget all these problems. Let's just focus on Him. For He will never fail us. Let's just enjoy His presence. Let's just enjoy His peace. Because He can do all things. We can do all things through Him. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. Once more. You can do all things. Come on. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. Yes, Lord. Oh, we praise you, God. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. Come on. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Oh, we praise you. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart and stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right
you're able, and my God, come through again. Come on, let's sing. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, 'cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. 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 You never will. You Come on, never let's sing this. will. You never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a You battle. never lost a battle. You never will. You never lost a You battle. never lost a You battle. never lost a battle. You never It's lost very a true. battle. You never lost a battle. You never will. Oh, you never lost a You battle. never lost a You battle. never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never will. Come on. You never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Oh, you never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a Oh, battle. you never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You can do all. You can do all things. Oh, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all Things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. For the last time, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. 'Cause I know you never will. 'Cause I know you never will. Oh yes, Lord. Let's worship Him. Come on. Come on. Let's clap our hands for the Lord. Come on. Wandering into the night, wanting a place to hide these very souls. These very bones. I try with all my might, but I just stand with the fight. I'm slowly drifting. Oh, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man that I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He
changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey, hey, yes, Lord. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning. Oh yes, my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can't just keep it moving. Oh, you ain't welcome here. Walk the streets of gold. You saved my soul. This wayward son has found his way back. Let's sing it. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Come on, let's sing. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, we thank you, God. We thank you, God. Oh, I lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Who agrees? Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. I am free. Come on. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. You picked me up. You turned me around. You placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. So we are free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am. Let's sing this. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. Oh, I am free. 2, 3. You picked me up. You turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, Let's sing it. because He healed my heart. He changed my name. Forever free, I am not
not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, we thank you, God. Oh. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. Falling on my knees, falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. I call, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. We wanna be where you are, so we call your name. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Holy Spirit, oh, we worship you. Lord Jesus, we lift up our hands to you. We surrender them all. We surrender our problems to you. We want to seek your face. Falling on my knees in worship, giving all I am
to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence and your throne. Oh, so we come, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. Oh, so I call, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. We wanna be where you are. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, in my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, higher, higher in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, higher, higher in my life. Oh, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, let's sing this to our hearts. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, higher, higher in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, in my life, in my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, so we sing, holy, there is no one like you. There is none beside you.
Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me to those around me. So I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be, come on, higher, louder. Will put my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. So holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Just all the voices. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me In your love to those one more. around. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in
Hallelujah. We praise you. We truly declare that you are with us right now, Jesus. We asking your Holy Spirit to be with us right now, Jesus. Fill us with your Holy Spirit. We lift up your name. We glorify your name. Truly, you are our God who is alive. Who is alive in this place, oh Lord. There is no other name that we would like to worship right now, but only the name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior, Jesus. Let us give highest praises, glory and honor. Palapakan po natin ang Panginoon. Taas po natin ang kanyang pangalan, ang kanyang presensya sa oras na ito. Itanghal natin ang Diyos na siyang nagligtas sa atin, ang Diyos na siyang sinasamba natin. Tayo ay magpuri sa pangalan niya. Sigaw natin, Jesus! Jesus! We are asking for your Holy Spirit right now, oh Lord. Lord, this time, oh Lord, we want to be with your presence right now, oh Lord. Truly, that you are with us, oh Lord. There's nothing more that we can ask right now, Panginoong Sus, kundi ang maranasan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na kayo po ay kasama po namin. Samahan niyo po kami ng inyong biyaya, ng inyong pag-ibig, Panginoong Sus. Dahil tunay nga po, Ama, sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming hindi pagsunod, Lord, you are still there, oh Lord. You are still there, oh Lord, to accept us, oh Lord, to embrace us, oh Lord, to pick up us, oh Lord, and to love us, oh Lord, unconditionally right now, oh Lord, through your Son, Jesus Christ, oh Lord. Thank you so much for you are the one, the only one who died for all our sins, oh Lord, so that we can be accepted to your presence, Jesus. Thank you so much, oh Lord. Right now, Panginoong Sus, for those who are with us right now, oh Lord, help us, oh Lord, to experience the power of the movement of the Holy Spirit right now. Lord, let us experience, oh Lord, the answers of our prayers right now, oh Lord. Truly, this is that moment, oh Lord, na tatanggap kami ng kasagutan sa aming panalangin, Panginoong Sus, at hindi mananakaw ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Sus, oh Lord. Lord, this is the moment that for us to receive healing, oh Lord, healing over healing in Jesus' name, oh Lord, in Jesus' name. And this is the moment, oh Lord, for us to receive freedom, freedom, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord, for those who have been chasing, for those who have been chained for a long time, oh Lord. Lord, this is the time for us to be set free, oh Lord Jesus. Thank you so much, oh Lord, for you are the Lord who is with us right now, oh Lord. This time, Panginoong Sus, we want to surrender our whole life, our heart, Panginoong Sus, our thoughts in you, Panginoong Sus, so that you may accept our lives, Panginoong Sus, ang aming worship, Panginoong Sus, sa oras na ito, that is holy, pleasing, and acceptable to you, Panginoong Sus. Thank you so much, oh Lord, for our worship will be meaningless, oh Lord, without Jesus Christ, oh Lord. Thank you so much, oh Lord. Thank you for your love, oh Lord. Thank you for your mercy, oh Lord. Thank you for your grace, oh Lord. Lord, right now, for those who are weak, oh Lord, for those who are losing hope, palakasin niyo po sila sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Sus, palakasin niyo po sila, i-restore niyo po sila, i-renew po sila, i-revive po sila sa pangalan ng Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus, oh Lord. Because our God is a living God, our God is a working God, our God is a powerful God, and no one, oh Lord, Panginoong Sus, ang siya makakahigit sa inyo, Panginoong Sus. Lord, tinatalian po namin ang kapangyarihan ng kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa iglesyang ito, anumang pagkilos sa kaaway, anumang pagkilos ng kasamaan, anumang pagkilos ng kasinungalingan sa oras ito ay aming pong tinatalian at pinuwasak sa pangalan ng Panginoong Sus, sa pangalan ng Panginoong Sus. Ang mga anak ninyo ay mananagumpay, Panginoong Sus, at hindi talunan, Panginoong Sus. Ang mga anak ninyo ay nagwagi na, Panginoong Sus, dahil sa inyo, Panginoong Sus. Salamat po, Ama. Pagpalaan niyo rin po ang aming mensahero na gagamitin niyo po sa umaga po ito. Lord, loobin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu upang sa gayon, Ama, ang inyong salita lamang po ang siyang mahayag sa oras na ito. Hallelujah. Lord, truly, that your servant hide it from your presence, O Lord, so that your name will be known, O Lord. Your words will be declared, O Lord. And truly, O Lord, this time, O Lord, for those who are watching right now, O Lord, bless them, O Lord. Let them receive the same grace that we have right now, Panginoon Jesus. Bless them as well, O Lord. Let them bless, O Lord, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you so much. We love you. Let's give highest praises again to the Lord, to our Lord Jesus Christ. Palapakan po natin, Panginoon Jesus. And let's give Him a highest thanksgiving sa Panginoon Jesus. Lord, this is all our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah.
Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay bigay ng ating mga blessing sa ating mga anak sa umagang ito. Ating pong ilayhan sa mga batang ito. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagdadala mo ulit ng iyong mga munting anghel sa lugar na ito. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon, na ikaw muli ang nagpatunay ng pag-iingat, ng pagmamahal, Panginoon, at pagkalinga sa mga batang ito dahil sila ay nakasama namin ngayong araw na ito. Lord, salamat din po sa mga magulang nila na pumayag, na sila po, Panginoon, ay makarinig muli ng iyong salita. Gawin niyo pong mga ilaw at asin ang mga batang ito sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga paaralan. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga pamilya nilang hindi pa po nakakakilala sa iyo. Lord, naniniwala kami na at their young age, Father God, there is prepared miracles and prepared blessings, Panginoon. Na time will come, they will be a source of blessings to other people, Panginoon. And they will be the future leaders of the Philippines, Panginoon. Ang mga batang ito, Panginoon, ay amin pong idinudulog ang kanilang murang isipan, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalaliman sa kanilang pag-aaral ng iyong salita. We also pray, Lord, for their hearts and their minds, Father God, na ingatan niyo po, Panginoon, para hindi po sila ma-deceive ng mga bagay sa mundong ito. We are also praying, Lord, for all the teachers that you're using to teach these kids, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maging sentro ng kanilang pagtuturo. Ikaw po, Panginoon, ang maging source ng kanilang wisdom and understanding so that they will relay, Father God, the only truth that comes from your word alone, Panginoon. Bless them, Father God, and may these kids enjoy the rest of the day and even the teachers, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ang katigasan ng ulo, ang anumang hindrances ni Satanas, Panginoon, ang patuloy na maranasan nila sa kanilang pag-aaral ngayon. Ito po ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We really destroyed, Father God, the work of the Satan in the lives of this young generations of ours, Panginoon. They are a blessing. They will be our leaders in the future. Kaya we raise them up, Panginoon, sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa buhay na ibinigay niyo po sa mga batang ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, everyone. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang inyo pong presensya sa lugar na ito ay isang patunay na ang biyaya po ng Panginoon ay sapat. At magkakasama po tayong muli. Ako po'y nagagalak na makita ang bawat isa. Masaya po ba kayo? Nawalan ba ng energy sa pagpupuri? Ayan, it's time to relax. Kalma lang po natin ngayon yung araw na to. Let's just open our hearts, our minds, our ears especially to listen the word of God. Ito po ang isang pinaka-highlight ng ating Sunday service. Huwag po tayong uuwi sa ating mga tahanan na wala po tayong daladalang salita ng Panginoon ngayong umaga. Amen? Ayan, ihanda po natin ang ating mga sarili and let us open our Bible in the book of, medyo nawawala nag-enjoy po ako mag-worship kanina. Ayan, sige, let's open our Bible in the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Medyo related din po siya sa morning bites natin kanina sa ating Sunday bites. So sa wikang Tagalog po, sabi po dito, tayo pong lahat ay tumayo sa paggalang po sa salita ng Panginoon upang magising-gising din po yung ating mga muscles. So sabi po sa Hebreo 11, 11, versikulo 6. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Let us read it in English para medyo maintindihan naman po ng ating mga English speakers. Okay? Let's read the Hebrews chapter 11 verse 6. Sabay-sabay po nating basahin with energy and power. And without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Tayo po ay panandali ang manalangin. Purihin ka muli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa
napaka-powerful verse, Panginoon, na aming binasa ngayong umaga. Lord, help us to go dig in, Panginoon, in your word today, that may we be able, Father God, to be strengthened enough to know our status as being children of God, Panginoon. And as we face the new week, Panginoon, we will be victorious and successful. We entrust to you this service. We entrust to you the reading and the meditation of your word, Panginoon. Bless each and every one of us. Let your Holy Spirit be with us in each and every one of us this morning. Glory to your name. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So let's just have a short recap. Kamusta po ang mensahe ng Panginoon nung ating last week? Ano pong balita? Have you experienced intimacy with God? Amen. Masarap pong ma-enjoy natin yung buhay natin na masyadong close sa ating Ama, sa ating Panginoon. So sabi po nung ano po ba yung pinili natin? The first part is intentional. Did you become unintentional or you drifted? You drifted last week or throughout the week. Kamusta? Naging intentional po ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Sa pagme-meditate natin sa salita ng Panginoon? Hindi po ba tayo naligaw? Ano po yung naranasan natin? Conviction po ba o condemnation? Yung po yung mensahe last week. Conviction, amen. Patunay na narinig ko po yan sa mga karamihan ng mga kananayan last week sa kanilang mga praise report. And did you do confession or healing? When you confess, there is healing. Yun po yung ating So sabi po dun sa conclusion, give time, not find time. Ang galing talaga ni Ate Princess. Yes. Devote, not devout. So, purihin po ang Panginoon at meron tayong mukhang magkakaroon ng bagong ministry, summary ministry. Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan. As you can see this morning, nag-song lead po ang ating isa nga sa junior musician, vocalist. Nakakatuwa po silang tingnan at isa-isa na po silang nagra-rise up sa Panginoon. And I'm praying na ang mga adults, ang mga elders ng church, come on, huwag tayong magpapahuli, magpagamit tayo sa Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa church. Not just to be, ano ba yung tawag nila yun? Zimbabwe, ganon. Hindi dapat tayo yung mga ganong Kristiyano. Hindi dapat tayo taga-Zimbabwe kasi taga-Pilipinas tayo. After sumimba, uuwi. Hindi po ganon. Masarap pong maging part ng life group. Masarap pong maging part ng ministry. Masarap pong magpagamit sa Panginoon. Kahit sabihin mo na lang na taga-tanggap ka lang ng mga pumapasok dyan, taga-spray ka lang ng alcohol, taga-bigay ka lang ng sobre ng offering, that's a great ministry para sa Panginoon. Kaya, come on, mga elders natin dyan, yung mga young pro natin dyan, rise up. It's time for you to be in the ministry again. Kaya, atin pong ihanda yung ating mga sarili as we receive this word na may title po na Draw Closer to God that Leads to Great Rewards. Ayan. Ang ganda po ng title pa lang, di ba? Sabi dyan, Draw Closer to God. And it will leads you to the great rewards. Lahat po tayo gusto ng rewards. Amen po ba? Pero paano ka magdodraw close sa Panginoon? Sabi po dyan, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Ano po yung kailangan nating gawin? Manampalataya ka sa Diyos. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos, ay dapat sumasampalataya sa Diyos. Ako po ay naniniwala ngayong umaga na ang bawat isa ay nananampalataya sa Diyos. Sa iisang Diyos na buhay. Mahina. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa ay nananampalataya sa Diyos na buhay na tulad ko. Amen. Dapat po iisa tayo ng pananampalataya. Ang Diyos po natin ay hindi nakikita kung saan-saan. Ang Diyos po natin ay hindi nalilimitahan. Ang Diyos po natin ay nakaririnig. Ang Diyos po natin ay hindi estatwa. Ang Diyos po natin ay buhay. At ang Diyos natin ay kasama mo sa lahat ng oras. Kaya mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon ngayong umaga, manampalataya tayo. Bakit? Ano po yung sabi sa last part? Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
ito po yung nais ng Panginoon sa atin throughout the month. We are engaged with the drawing closer to God. Ang nais po, ang pangungusap ng Panginoon sa atin, sa theme natin this month is, hanapin mo siya. Lumapit ka sa Kanya. Alam niyo po yung mga theme natin, hindi po ito mga aksidente or bigla na lang naisip at nilagay doon, isinend sa GC, ito yung theme natin. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Ito po ay may kalakip na banal na spirito na nagbigay doon sa ating head pastor at nirelay sa mga daughter churches, sa mga ibang mga pastors. Kaya ito po ang nais ng Panginoon sa atin dahil nais ng Panginoon na sama-sama tayo. Walang may iwan na hindi lalapit sa Panginoon. Kaya lahat ng ALC this month, they are having this theme para sabay-sabay po tayong mapalapit sa Panginoon. Walang iwanan. Amen? Mahirap po kapag may naiwan sa atin. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay iisa tayo ng Diyos, iisa tayo ng pananampalataya, at iisa tayo ng sinasamba. Amen? So, go through na po tayo. Sabi po dito sa aking introduction, what is a reward? Sino po dito yung mga batang edad pa kayo or yung hanggang ngayon yung mga sa mga nag-aaral nakakatanggap lagi ng reward? Wala. Ang alam ko, ang mga taga-ELC Angeles matatalino eh. Amen. Wala kasi yung mga kabataan, nasa yung mga kabataan natin. Pero alam niyo po, ito po yung bagay na nagiging proud din ako sa ating mga kabataan na nakikita namin na kahit gaano sila ka-busy sa kanilang ministry, sabay-sabay ministry, pag-aaral, yung iba nagtatrabaho pa po. Andun, kapag when it comes to awarding, di ba quarterly, may awarding na po ngayon. Hindi katulad sa amin dati, talagang hihintayin mo pang matapos ang fourth quarter bago mo malaman kung ikaw ba ay most punctual or most behave. Isang taon kang gumugol sa pag-aaral, matatanggap mong regalo, most behave lang, di ba? Pero hindi po yun yung ibig kong sabihin ngayon. Ang mga anak ng Diyos, lagi pong binibigyan ng reward yan. Ang tanong, ready ka bang tumanggap ng reward? Kapag sinabi po nilang reward, dapat deserving ka na tanggapin ito. 'Di ba? Hindi naman ikaw bibigyan ng isang reward ng teacher mo kung hindi ka talaga magaling sa klase. Sabi nila may mga iba binabayaran, pero depende pa rin 'yan sa iyo kung ikaw ay deserving at alam mo kung you are deserving of this reward. Lalong-lalo na pag galing sa Panginoon. Ano po ba yung ibig sabihin ng reward? What is reward? In English, a reward is a prize, an honor, a gift. Hindi lamang po ito yung medalyon, yung certificates na tinatanggap natin. Pero ito rin po yung mga, ano ba yung tawag doon? Praises na nanggagaling sa iyong mga kaibigan na, ang galing mong tumugtog ng gitnang drums, ang galing mong tumugtog ng gitara. That's a reward. Also, a gift na kung saan pag natuwa sa iyo yung tao, binibigyan ka niya ng regalo. Kapag birthday mo, dahil special ka sa taong yun, bibigyan ka ng regalo. Sa Tagalog po, ito ay bayad minsan, di ba? Gantimpala or pabuya. Kung minsan, katulad po ng kwento ni Pastor Joe sa kanyang preaching nung minsan sa Dawn Watch, na mayroon siyang isang tauhan na kapulot ng wallet, yung wallet may laman, binalik nila yung wallet. So, nung pagbalik po nila ng wallet, binigyan ng gantimpala. Hindi po yun bayad. Binigyan siya ng gantimpala dahil sa pagiging honest nung tauhan niya. So tayo po ba bilang mga anak ng Diyos, anuhin nga po natin, obserbahan natin yung buhay pananampalataya natin. Are we deserving of this reward? Tayo po ba ay karapat-dapat na tumanggap ng reward? Ay walang nag-amen. Hindi nyo alam? Alamin po natin yan sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sabi po dito sa Hebrews chapter 11, it says, He rewards the faith of those who give all their passion and strength into seeking Him. Mga kapatid, ikaw lang ang nakakaalam kung deserving ka ba ng reward na ito. Pero ang sabi po sa pag-aaralan natin ngayon, binibigyan ng gantimpala ng Panginoon ang may mga pananampalataya sa Kanya. Yung mga may desire
may ginagamit nila yung kalakasan nila sa paghahanap sa Panginoon. Kamusta po ang buhay pananampalataya natin ngayong umaga? Pero this morning, I want you to be comforted with the Word of God. Dahil sabi po dito sa John chapter 1, verse 12, "Yet to all who received Him," did you receive Him? Amen. To those who believe in His name, do you believe in His name? He gave the right to become children of God. Ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pakitapik nga po yung katabi nyo, baka natutulog na, sabihan nyo na anak ka ng Diyos. Gising! Ayan. So, tayo po ay mga anak ng Diyos. That's why this morning, or throughout the month po, tinuturuan tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kasi walang magulang ang gusto na hindi siya kinakausap ng anak niya. Amen po ba? Lahat po ba tayo dito naglulong ng time sa ating partner, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, mga close friends, best friends, life groups? 'Di ba? Tayo pong lahat ay naglulong ng oras, ng closeness. Gusto niyo po bang mapalapit sa Panginoon? Amen. So, atin pong panghawakan yung salita ng Panginoon sa Hebrews 11 verse 6 ngayong umaga. Nais po ng Panginoon na mapalapit tayo sa Kanya. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Walang ama ang may gusto na hindi nakikipag-usap ang kanyang anak sa Kanya. Lahat ng ama natin, especially your Father in heaven, especially the Father that you received, gusto niyan maging close ka sa Kanya. Gusto niya ng communication from you. From the Sunday Bites this morning, paano ka magkakaroon ng closer relationship sa iyong ama? Manalangin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po yung first point? Halatang late ako. Prayer. Manalangin po tayo. Yan po yung paraan na nais ng Panginoon. Hindi lang po yan, mga kapatid. Magbulay-bulay din naman po tayo ng salita ng Panginoon. Panghawakan po natin kahit sa Sunday service na lang, kumuha ka ng isang salita ng Diyos na panghawakan mo na magiging shield mo kapag inaatake ka ng problema, inaatake ka ng depression, inaatake ka ng kung ano-anong bagay sa paligid mo. Kasi hindi po natin maiiwasan yun eh. Hindi natin kayang alisin yung sarili natin dito sa mundong ito na kung saan napakagulo. Marami pong magulo dito sa mundong ito. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon for us to be able to fight and meron tayong, kumbaga, yun nga, shield. Na kapag inatake tayo, may tawag dito, magbabounce back lang yung problemang dumarating sa'yo. Kasi meron kang pinanghahawakan, malakas ka. 'Di ba? May pinanghahawakan kang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon na ito, sabi po sa Biblia, ito po ay buhay. Ito po ay buhay at dapat nagmamanifest sa ating mga buhay. Amen? So magpatuloy po tayo. Sabi po dito sa panghawakan mo, ang iyong ama, dahil ikaw ay anak ng Diyos, nais ng Panginoon na maging malapit ka sa Kanya. Kaya ngayong umaga po, dahil malapit ka sa Panginoon, ano daw po yung title natin? May reward, may great reward na hinanda ang Panginoon sa atin. The rewards you can expect if you draw closer to God. Kung ikaw ay malapit sa iyong Ama, there are rewards that God's prepared for us. Are you ready to receive your rewards? Amen. Sabi po, unang bagay, sa John chapter 16 verse 13, He will guide you in all the truth. Ang nais lamang ng Panginoon sa atin ay katotohanan. Sabi po sa John 14:6, sino po ang daan at ang katotohanan? Si Jesus. The Lord will guide you into all the truth. That is the first reward, na hindi ka na bulag sa mundong ito na makikibagay ka sa mga taong makamundo. Lagi kang i-spare ng Panginoon sa mga makamundong bagay. Lagi kang bibigyan ng Panginoon. Mangungusap siya through the Holy Spirit na, anak, hindi yata tama yan. Hindi tamang sumasama ka sa kanila. Hindi tamang nangungupit ka. Naranasan niyo na po ba yun na whenever,
na laging parang laging may nagsasabi sa kung ano yung tama mong gawin. Tapos pag minsan hindi mo tawag dito, hindi mo nagawa yung bagay na yon, naro-wrong move ka, may nangyayaring hindi maganda. Ewan ko po kung naranasan nyo na yun, pero ako po maraming bagay na pag hindi ko finalo yung instinct ko, yung first instinct ko, may nangyayaring hindi maganda. Hindi ko na lang po maalala, pero marami po yun, lalo na sa buhay namin mag-asawa. Pag hindi nakinig yung asawa ko sa akin, sige, bala ka dyan. may hindi magandang nangyayari. So, ano po ba? Why we need the truth? Sabi po dito, because we are blinded by the devil. Nung una pong panahon na hindi pa natin tinanggap yung Panginoong Hesukristo, ang ating ama po ay si Satanas. Tayo po ay mga anak ng dyablo. Pero the moment that you accepted Jesus Christ, ang nais na ng Panginoon is maging anak ka niya. And kapag si Satanas yung ama mo, ano ang kalagayan mo? Siyempre, gusto mo lang ng masasaya. Alam niyo po, yung mga tactics ni Satan, lahat masaya yun, lahat masarap. Lahat nakaka-enjoy. Kaya nga may mga Kristiyano nagsasabi kapag sa buhay pananampalataya nila, ano ba yan, the more na lumalapit ako sa Panginoon, the more akong sinusubok, the more ako nakakaranas ng problema. Kasi nais ng Panginoon na patunayan niya sa buhay mo na siya pa rin ang Diyos. Na makakamit mo yung kaligayahan sa pamamagitan lamang ng paraan ng Panginoon. Ngayon po, dahil ang mga tao ay blinded sila sa tradition, sa fashion. Ngayon po, anong sineselebrate ng mundo? It's a Palm Sunday. Hindi na po natin kailangan kumuha ng mga dahon-dahon at magpabasbas pa. Yun po yung mga traditional way na ginagawa at ano ba yung sabi nila, kina-commemorate lang nila yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay bago mapako sa krus. So ito po yung start ng ating Holy Week. Nawa nito pong start ng ating Holy Week, makita po natin yung katotohanan. Baka may nagpapalaspas pa sa inyo dito, ha? Hay. Wake up, church. Wake up, brethren in Christ. Let us be guided with the truth. Bakit tayo binigyan ng ganitong mensahe? Kasi throughout the week, ngayong week na to, magsa-celebrate po ang buong mundo ng Holy Week. Nawa po makita natin yung true essence ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Let us not be blinded with the things or the vices and the fashion and the multimedia, in the ano ba tawag doon? Multimedia tuloy. With the media. Wag po tayo doon manahan. Hindi po yun yung buhay natin. Wag po tayong manahan doon sa mga pamahiin, sa iba't ibang klase ng paniniwala na ngayong mahal na araw, bawal kumain ng, ano ba yun? May mga kaliskis po ba? Karne. Bakit kaya? Ayun. Mga kapatid, namatay na ang Panginoong Hesukristo sa atin, para sa atin. Siya po ay kasama na natin, siya po ay buhay kailanman. Hindi na po natin kailangan magpa-under pa dito sa kung ano-anong mga traditions, pamahiin. Kasi alam nyo, hindi po kayo magiging masaya. Hindi po tayo magiging masaya kapag hindi natin talagang in-enjoy yung freedom na ibinigay ng Panginoon. Malaya na po tayo sa lahat ng bagay na ito. Kaya, wag po tayong magpatali dun sa mga ginagawa ni Satanas para mabulag tayo, hindi natin makita yung katotohanan. Ang tanging katotohanan, sabi po sa Biblia, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sabi po dito, next, letter A, take Jesus at His word and start asking the Holy Spirit to give you the knowledge you need to solve it. Marami po tayong problemang hinaharap ngayon. Amen po ba? Pero you don't have to drag yourself around trying to handle your problem by your own. Know the truth. Alalahanin mo that you are child of God. Let us say to ourselves, I am a child of God. My Father is the creator of everything. So ano ang dapat kong gawin? You have to dwell with the Holy Spirit. You ask the Lord na, Lord, yung Holy Spirit mo, nawa maranasan ko. Kung hindi mo pa nararanasan, it's time for you to pray. Kasi when you are guided with the Holy Spirit, hindi ka mapapariwara, hindi ka mabubulag ng mga bagay sa mundong ito.
So sabi po dito, take Jesus at His word and start asking the Holy Spirit to give you the knowledge and to solve it. Ano mang problema yan, mga kapatid, there is a Holy Spirit. There is Jesus who is always willing for you to draw close to Him. He is willing to give you the answer na kailangan natin, but you have to draw close to our God. So this morning, sabi po dito, letter B, sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8, for one is given to the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit. Kapatid, ang sagot ng Panginoon ay hindi lang yan dadalhin ng tao sa iyo. Kapag may problema ka, hindi madalas ang nais ng Panginoon is makinig ka sa banal na Espiritu. Ang nais ng Panginoon, magbasa ka ng salita ng Panginoon. And letter B, sabi, let your time with Jesus bring you into all truth. Ano po yung ibig sabihin na to? Sabi po sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero sabi po dyan, Jesus is the one. Ayan, yan po yung John 14:6. Ang tanging katotohanan lamang ay ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is the one and only truth, He says. He will lead you into this truth. Hindi lang, not just some truth, or a little na maliit na katotohanan, pero dadalin ka ng Panginoon dun sa katotohanan na kung saan maiintindihan mo na siya ang Diyos mo. Amen? Papaunawa sa iyo ng Panginoon yung katotohanan na siya ang kayang magbigay ng solusyon sa lahat ng problema mo. Amen? Pangalawa po, sabi dito, He will give you everything you need. Sino po ang may ayaw neto? This is the second reward na ibinigay ng Panginoon. Una, He will guide you into the truth para hindi ka maligaw ng landas sa mundong ito. Pangalawa, He will give you everything you need. Sa lahat po ng may nais nito, magsabi nga po ng Amen. Amen. Sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Very famous verse. Pero gaano to ka-powerful or gaano yung impact neto sa ating mga sarili? Binabasa lang natin to. And nakafocus tayo doon na all these things shall be added to you. Ano yung pagka naririnig niyo po si Matthew 6:33, ano po yung unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Yeah, it should be. That is your part. Bilang mga anak ng Diyos, ang part po natin is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun po ang part ng mga anak ng Diyos. Bago mangyari yung all these things shall be added to you. Ano po ba ang kailangan natin today? Do you need healing? Do you need financial breakthrough? Do you need a miracle? Do you want to have a good relationship between your husband, with your family, with your relatives? Amen. Lahat po tayo nais natin yun. Lahat po tayo nais natin yun. Pero ang nais po ng Panginoon is take your part. And ano yung part mo? Sabi po dyan, seek first the kingdom of God and His righteousness. Sa bawat araw na paggising mo, kapatid, manalangin ka. Dahil ang Panginoong Jesus, naghihintay siya na lumapit ka sa Kanya. Kapatid, kapag gumigising ka sa umaga, huwag mo naman kalimutan magpasalamat sa Creator mo, sa Creator ng lahat ng bagay na meron ka. Napakasimpleng mga bagay po ang nais na ang hiling ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang po natin is yung disiplina sa sarili natin. Disiplina, alam niyo po, kapag naging buhay or routine nyo na po sa family, sa personal na mga buhay nyo na kapag gumigising ka sa umaga, inuuna mo yung Panginoon, ang sarap po sa pakiramdam. Hindi na po nyo yan kailangan, tawag dito, kapag na-train na yung sarili nyo, hindi nyo na siya makakalimutan. Kapag laging everyday inuuna mo yung Panginoon, simpleng pasasalamat sa Panginoon, malulugod ang Panginoon. Simpleng panalangin na idudulog mo sa Panginoon, ang Panginoon ay nakikinig. Kaya wag po tayong
Huwag po nating pabayaan yung ating mga sarili na mapalayo sa presensya ng Panginoon. Kasi ang panawagan po sa atin ng mga mensahero, ng salita ng Panginoon, tuwing linggo, tuwing Wednesday, or halos everyday is to draw closer to God. Yan po ang panawagan sa atin ng salita ng Panginoon. Para po sa iba na hindi pa nila nararanasan or hindi pa kasama ng part ng routine nila yung pagpapasalamat or yung pagsisik sa kingdom ng Panginoon every morning, simulan mo na ngayon. Mahirap para sa iba kasi wala sa routine ninyo, di ba? Pero if you're going to do it and you're trying to use your own ability to get what you need, kapatid, put the word of God. Maging guided tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kasama po yun sa pagsisik first. Hindi pwedeng manalangin ka na lang na manalangin, panalangin ka na palang. Ikaw na lang ang nagsasabi sa Panginoon. Paano mo maririnig ang boses ng Panginoon? Paano mo maririnig ang answer ng Panginoon? Maghihintay ka na lang ng mga tao sa paligid mo na gagamitin ng Panginoon para makareceive ka dun ng answer dun sa mga bagay na hiniling mo sa Kanya? Hindi. Karamihan po or lahat ng sagot ng Panginoon ay nasa salita niya. Kung ikaw po ay nanalangin, ang kasama po niyan, ang partner po niyan ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag po nating sayangin yung mga resources na meron tayo. 'Di ba? Mayroon na po tayo, kung mahilig kang mag-cellphone, mag-download ka ng Bible app. Na pag-open mo ng yung Bible app po na meron tayo, nagre-remind sila everyday ng verse of the day. Talagang ikaw na lang, sarili mo na lang talaga yung problema kapag hindi mo pa sinek yung Panginoon sa first day in the morning ng buhay mo. Amen? So I challenge everyone po na nawa sa bawat pagmulat ng ating mata, huwag po nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon at huwag po nating kalimutang magbasa ng salita ng Panginoon. If you really want to experience this reward, that all these things shall be added to you. Lahat. Walang sabi niya, financial lang yan, health will be added to you. It's all. Panghawakan po natin yan. Anong kailangan mo? Kayamanan, anong kailangan mo? Katalinuhan, anong kailangan mo? Kapayapaan, lahat yan matatagpuan sa Panginoon. Pero, do your part. Okay? Huwag nating kalimutan na gagawin natin yung part natin, and that is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. So, pangatlo na po tayo. May mga inaantok na po ba? He will anoint your natural abilities. Lahat po tayo ay nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, iba-iba tayo ng klase ng anointing. Diba? Inanoint po tayo ng Panginoon na bilang mga anak niya. Sabi po dito sa Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me." The Lord anointed you already. God is not looking for ability. He is looking for availability. Walang power. Ulitin po natin. God is not looking for your ability. He is looking for your availability. Amen. Hinihintay ng Panginoon kung kailan ka available. Hindi niya tinitingnan yung sarili mo na, mukha namang hampas lupa to. Mukha namang puro na lang hinanaing yung sasabihin nito. Hindi po tumitingin yung Panginoon, ito, tatawagin ko to kasi talented to. Hindi po ganun tinitingnan ng Panginoon. Nung nanampalataya po tayo sa Panginoon, it doesn't matter what you are in natural. Alam niyo po, ang daming ginamit ng Panginoong Jesus sa Biblia, mga simpleng tao. Si Moses, paano po siya, in his natural way, tinawag siya ng Panginoon. In his natural life, tinawag siya ng Panginoon na uutal-utal pa siya. Pero ano po, the Lord showed a supernatural power to him. Ginamit siya ng Panginoon into the great works. Kung si Moses ginamit ng Panginoon noon, kung si Joshua ginamit ng Panginoon noon, kung yung mga disipulo ng Panginoon ginamit niya noon, sino ang gagamitin niya ngayon? Tayo.
At kung sila ginamit ng Panginoon noon, gagamitin ka rin ng Panginoon ngayon. Kung ang Panginoon noon ay binago yung kanilang natural way ng buhay nila, babaguhin din ng Panginoon yung sarili mo ngayon. Kaya mga kapatid, wag po natin tingnan kung anong klaseng look ba meron tayo. Ay, naiya akong pumunta sa harapan kasi hindi naman ako maganda. Ayoko pumunta sa harapan kasi maitim ako. Hindi po doon tumitingin yung Panginoon, hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Tandaan po natin yan. Ayoko mag-back up kasi hindi pa ako masyadong magaling kumanta. Sana all. Hihintayin mo na sa gumanda yung boses bago mag-back up. Ang panawagan ng Panginoon is your availability. Available ka ba para sa gawain ng Panginoon? Amen. Ang dami na pong paraan para makaparinig ng salita ng Panginoon. Kung hindi ka makapunta dahil malayo ka pag every Wednesday na prayer time, you can pray with us through online. Nahihirapan kang gumising ng umaga dahil hindi ka makapag-downwatch ng Saturday. There is online way para mapalapit ka sa Panginoon. Yung availability mo lang, kapatid, ang hinihintay ng Panginoon. It doesn't matter how smart you are. The natural realm is no problem to God. He's got the ability and He'll give you His ability. Tanging sa Panginoon, alam ng Panginoon yung abilidad ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon na kapag binigyan ka niya ng trabaho, ng ministry, nangusap siya sa iyo, alam ng Panginoon kung hanggang saan yung kapasidad nating mga anak niya. Pero mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa buhay nila Moses, nila Joshua, ng mga disipulo ng Panginoon, out of their ordinary life, tinawag sila ng Panginoon. And nung tinawag sila ng Panginoon, available sila. Nagpagamit sila. Ikaw, tinawag ka na ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin available. Kamusta naman ang buhay pananampalataya? Kamusta naman ang calling ng Panginoon sa atin? Dapat maging available po tayo sa ating Panginoon. Kasi yung Panginoon na po yung nagsasabi, paulit-ulit in James chapter 4 verse 8, paulit-ulit, draw near to God and He will draw near to you. Ilang linggo po nating pinag-aralan yung James. Ilang linggo po nating maraming mensahero po ang gumamit ng salitang James. Kasi yun po yung panawagan ng Panginoon sa atin. Let us draw near to God. So drawing closer to God moves you into the supernatural, where God's ability moves on your ability. And you're no longer dependent on your own knowledge, intelligence, or talents. So mararanasan mo yung supernatural power or ability na ibinigay ng Panginoon kapag ikaw mismo gagawin mong magiging dependent ka sa Panginoon. Na hindi ka mananahan sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong, hindi mo unawain yung mga bagay-bagay sa sarili mong pag-unawa, but sa pamamagitan ng pag-unawa ng Panginoon. Marami pong pinakita ang Panginoon. Even in Acts chapter 1 verse 8, sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, in Samaria, and all throughout the world. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, you already received the power. And that power is supernatural. Alam ng Panginoon na marami kang bagay na hindi kayang gawin. Kaya, whenever the Lord's calling you, you have to ask God to be to be with you, para sasamahan ka niya all throughout your ministry. Sige po, for our conclusion, are you ready to experience the rewards of drawing closer to God? Amen. Mahina po. Are you ready to experience the rewards of drawing closer to God? Lumapit ka sa Panginoon, hayaan mong Panginoon ang maging sentro ng buhay mo at lalapit ang Panginoon sa iyo. At pag lumapit ang Panginoon sa iyo, mararanasan mo yung mga rewards na meron tayo. Unang rewards, ano po yun? He will guide you. He will guide you into all the truth. Pangalawa po, ano po yung pangalawa doon? Sabi dyan, He will give you everything you need. And pangatlo, He will anoint your natural abilities. Kapag naranasan mo ang anointing ng Panginoon, there is something happened na
paggagamitan ka ng Panginoon. And for our conclusion, sabi nga po dyan, nag-amen kayo, are you ready to experience the rewards of drawing closer to God? Sabi po dyan, victory is yours. Now, draw closer to God and walk in it. Huwag ka lang lumapit. Lakaran mo, kapatid. Gusto mo maging victorious? Gusto mong maging successful sa career mo, sa buhay, sa relationships mo, sa pag-aaral mo? Draw closer to God. Lakaran mo, walk in it. Hindi lang po sabing draw closer ngayong araw na to kasi nandito ka sa simbahan. You have to walk in it. When you draw near to Him, He will draw closer to you. Guide you in all the truth, give you everything you need, and anoint your natural ability. Isang sentence, there is nothing you can't do when you have these rewards. Everything is from the Lord. Kaya mahalin po natin yung calling na meron tayo. Mahalin po natin ang Panginoon. Let us always acknowledge to ourselves that we cannot do nothing without Jesus. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat araw ng ating mga buhay, let us always confess to the Lord that, Lord, I want to draw near close to you. I want to draw closer to you. And the victory will be yours. The success will be yours. Yan po ang pangako ng Panginoon. Atin pong purihin ang Panginoon this morning. Let us sing all together. Na nawa ito yung maging panalangin po natin ngayong umaga. Na let us be drawn near to our God. Naanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Minsan pa pong awitan natin ang Panginoon. Nais ng Panginoon na marinig ang tinig ng bawat isa. Nais ng Panginoon na papurihan mo siya sa pamamagitan ng mga boses mo. Kahit sintonado man ito, wala sa tono, okay lang yan. Ang Panginoong Jesus ay nakikinig sa iyo. Sa bawat awit, bawat salita na binibigkas mo, ang pangalan ng Panginoong Jesus ang pinapupurihan mo. At ang Panginoong Jesus ang gagawa ng maraming bagay, ng lahat ng bagay sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa oras na to, let us come to the presence of the Lord. Below my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. One more time mga kapatid, let us make it as our prayer this morning. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, with love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Let's sing, draw me near. To your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. My heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Minsan pa, Father God, I come into your presence. Father God, I come into your presence. Let us come to the presence of our Father right now. Remember mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Sa bawat tulog mo sa Kanya, ang Diyos ay handang sumagot. Ang Diyos ay nakikinig sa anumang hinanaing na meron ka. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Let's sing all together. Draw me near. Your presence, oh Lord, and draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart
your presence, oh Lord. Minsan paawitin po natin to ng walang music. Your presence, oh Lord. Draw me near to you, loving God. Yes, Father, you alone, Panginoon, ang nagmahal sa amin, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa amin ang tulad mo, Panginoon, kundi ikaw lamang. This is the prayer of your children, Father God. Dinggin mo kami, Panginoon. We want to draw near, oh God. We want to draw near to your presence, oh Lord. We acknowledge, Father God, in our lives, Panginoon, that we can do nothing without from you. Without you, oh God, afar from you, we are nothing, Panginoon. Lord, thank you behind of our mistakes, Panginoon, ng mga kasalanan namin. You are there. You are listening to us, Father God. And you are willing to give us this great reward, Father God. For the last time, draw me near. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, oh loving God. I long for you, my heart will worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near your presence, oh Lord. Yes, Panginoon, you heard your children, oh God. You heard the voice of your children, Father God. This is the prayer of your children, Father God, to draw near to your presence, O Lord. We want to worship you with all our passion, with all our heart, Father God. We want to worship the living God in our lives, Father God. Lord, help us not, Panginoon, to be drifted away, Panginoon, sa mundo na ginagalawan namin, Panginoon, that may we be able, Panginoon, to see your presence sa bawat bagay na ginagawa namin at ma-acknowledge, Panginoon, namin sa aming mga buhay na ikaw lamang ang Diyos na kailangan namin. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami po ay malayo sa presensya mo, O Diyos. Kaya, dinggin mo ang aming mga panalangin ngayong umaga, Panginoon. This is from our hearts. We sang it from our hearts, Father God. Hear us, O Lord, from heaven, Panginoon, that may we really experience the joy of being with you, the joy of having Emmanuel in our lives, that God is with us no matter what, Father God. Ano man po, Panginoon, yung kalagayan namin sa mundong ito, marami man po kaming pinagdadaanan na pagsubok, Panginoon. Help us not to be swayed away, Father God, of these things, Panginoon. They are just strategies of Satan, Panginoon. Help us not to be taken away from your presence, O Lord. We need you every minute. We need you every hour. We need you every day, Father God. Lord, kami po ay mga mahihina. Kami po, Panginoon, ay maraming pagkukulang. Marami po kaming kasalanan, Panginoon, na nagagawa sa iyo, sa aming mga kapwa, O Diyos, sa pang-araw-araw na mga buhay namin, Panginoon. Kaya kailangan ka namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na sa bawat oras ng aming mga buhay, ikaw ang aming inuuna. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lakaran yung victory na ipinrepair mo po sa amin, yung success na hinanda mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lakaran yung katotohanan, Panginoon, na ikaw lamang si Kristo, na ikaw lamang ang Diyos na buhay, na ikaw lamang si Hesus Kristo na namatay sa cross at nagbigay ng kapayapaan, nagbigay ng tunay na kaligayahan, nagbigay at nagmahal sa amin ng lubos. Ikaw lamang ang Diyos na nagbigay ng kalayaan sa amin mula sa kamay ni Satan. Ikaw lamang ang Diyos ang nagbigay ng tunay na relasyon, Panginoon, ng pagiging Ama, Panginoon. Lord, marami pa kaming nais maranasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pa po kaming nais, Panginoon, na gustong maranasan sa presensya mo, Panginoon. Kaya always help us, Lord, to be anointed with your word, to be anointed with your Holy Spirit, Father God, para hindi po kami maligaw sa paggalaw po namin sa mundong ito. Lord, ang bawat anak mo sa iglesyang ito na nananampalataya, Panginoon, ay patuloy na magkakaroon ng strong faith, Father God. Patuloy niyo po silang bibigyan ng
kalakasan, O Diyos. Patuloy mong patutunayan, O Diyos, na Ikaw lamang ang Diyos na sumasagot sa lahat ng panalangin nila, O Diyos. Simula, Panginoon, sa mga batang membro ng aming iglesia, O God, simula sa aming mga kabataan, sa aming mga young professionals, sa aming mga young couples, sa aming mga couples, Panginoon, sa mga elders, sa mga pastors, sa lahat po, Panginoon, ng miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, ay magtitindig, Panginoon. We will rise up for your glory, Panginoon. Lord, magpapagamit kami, Panginoon. Ipapagamit namin ang aming mga buhay, Panginoon, para po sa gawain mo. At salamat, Panginoon, that whenever we ask healing from you, you're going to heal us, Father God. You're going to stretch your arms, Panginoon, sa bawat kapatiran, Panginoon, na nakararanas ng mga karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Matindi mang karamdaman ito o simple, Panginoon, Ikaw ang Diyos na manggagamot. Kaya mong magpagaling, Panginoon, ng mga pilay, ng mga bulag, Panginoon. How much more sa mga simpleng kalagayan, simpleng karamdaman na meron kami, Panginoon, from our emotions, Father God, from our mental situation, oh God, from our physical body, Panginoon, especially yung spiritual status namin right now. Lord, we ask for the healing. Pagalingin mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Stretch your hand, Panginoon, sa mga anak mong nangangailangan ng kagalingan sa mga oras na ito. Lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nakakaramdam ng karamdaman, Panginoon, ay magkakaroon po ng kagalingan at kapayapaan. Mararanasan nila na ang Diyos nila ay ang Diyos na mapagpagaling. Kaya salamat, Panginoon. Ano man yung situation ng mga anak mo ngayon, Panginoon, hipuin niyo po sila. Ang kanilang mga buhay nawa, Panginoon, ay patuloy na maging silbing ilaw at asin ng mundong ito. Ang aming mga buhay, Panginoon, nawa ay maghamit para mag-glorify ang pangalan mo. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay magiging daluyan ng pagpapala sa lahat ng taong nakapalibot sa amin, Panginoon. And thank you, Lord, for opening the door of evangelism in different places of Pampanga, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, we are claiming the victory over the place of Lubao at Makabebe, Panginoon, na kami, Lord, ay isa-send out mo muli sa mga lugar na yon para mas marami pa pong tao ang makakilala sa iyo, Panginoon, at mas maraming mga anak mo, Panginoon, na magpupuri sa buhay na Diyos. Maraming tao, Panginoon, ang lalakad sa katotohanan, Panginoon, at makakaranas, Panginoon, ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Salamat, O Diyos. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri. Lahat ng pasasalamat, Panginoon. Wala kaming ibang nilulugod, Panginoon, at pinapupurihan ngayong umaga, kundi ang Panginoong Diyos na buhay, na namatay sa krus at ngayon ay kasama namin. Salamat, O Diyos, for calling us your children. Thank you, O God, for calling us as your nation. Thank you, Father God, for calling us as your own, as your love, Panginoon. We glorify you, we magnify and honor your name alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, church. Ayan. Before po tayo magbigay sa Panginoon, meron lang po akong i-share na verse. Sa Psalm 4, verse 5, offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Amen po ba? And sinasabi lang po dito na magbigay tayo ng tama para sa Panginoon. Ano po ba yung tama para sa Panginoon? Yung binibigay natin na totoong galing sa puso. Kasi ang Panginoon, hindi siya nagdamot sa atin. Ang binibigay niya ay sapat. Minsan nga ay sobra-sobra pa para sa atin, yung biyaya na ipinagkakaloob niya. And tayo, ito yung time natin para ibalik sa Panginoon yung mga bagay na para sa Kanya naman, yung deserve ng Panginoon. Amen, amen po ba? Let's pray po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya, Panginoon, na ibinubuhos mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord, yung i-offer namin sa iyo, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, sa ikagaganda, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan. And bless mo, Panginoon, yung mga magbibigay, Panginoon, and
even, Panginoon, yung hindi makakapagbigay, Panginoon, Lord, Ikaw ang mangungusap sa kanila, Panginoon, at darating yung panahon, Panginoon, na sila naman yung magbibigay, Panginoon, ng nararapat, Panginoon, para sa'yo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Alright, bless po. God bless po sa bawat sa atin. Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. So pangawakan po natin sa atin ng Diyos that if you want to be blessed, if what you want the Lord na patuloy tayong i-reward sa mga nangyari sa buhay natin, and we have to come closer sa Panginoon. We need to draw closer sa Panginoon. For our announcement, sige po, please be reminded po, wag po kayong malilito po sa Sunday po. Yung ating pong Sunday service is 5 o'clock in the morning. So, Sunday service po natin next Sunday will be 5 o'clock in the morning. So, wag po kayong makalimot dahil po yun ay Resurrection Sunday or araw ng pagkabuhay. And then sa Friday po, this coming Friday, we have, meron po tayong washing of feet. That's 1:30 in the afternoon. And then meron po tayong 7 last word comes 3 p.m. in the afternoon po. So if you are available po during the time, you can listen po. Meron po tayong 7 speakers that time. Meron po tayong mga, sino ba? Nun si Sister Mika, Pastor Joe, Pastor Noah, Pastor Grace, and then Pastor Aris, and then me, and together with our new elders sa ating Learn How to Preach na mag-graduate na, Sister Michelle. So if you are ready po, if you are excited, so join us po sa Friday po, that's 3 p.m. in the afternoon po. What else? Alright, so come Sunday din po na madaling araw, meron naman po yung mga kids po ninyo. You can bring them po sa church. Meron po silang egg hunting and then some other outdoor games po para po sa ating naman po mga kabataan. Tsaka po sa ating mga, minsan sumasali po yung mga kabataan dyan. Maliban sa mga bata tsaka mga kabataan. Alright, what else? Let's pray continually later on. Meron po tayong youth jam sa ating mga kabataan. So it's a fellowship ng ating mga youth. And then, that's 2 p.m. po. So, if kung wala na po kayong ginagawa, you can also join us as we have this celebration ng kanila pong Youth Jam this month of March. And then, alright, so meron po tayong family camp. I know, naghahanda na po yung bawat isa, no? That's 1,200 pesos. May 24 to 25, meron po tayong more than 2 months pa, if I'm not mistaken. So, meron po tayong 2 months pa. So, sa mga magjo-join po, that's in Javes campsite, si Dasmariñas, Cavite, papuntang Silang, papuntang Tagaytay. Kapag may extra budget po kayo dyan, malapit na lang yung Tagaytay dyan sa Dasma. Alright, so please, pwede na po kayo magpa-register po sa ating pong church. Yung gusto pong sumama, pwede na po kayo lumapit sa akin para ano po natin yung list ng mga sasama po dito sa youth camp. That's family camp. Actually, that's ano po yun, more on parang EGR, Encounter God Retreat, yung mangyayari po dito. Alright, what else?
Okay, so yes, tulungan niyo po kami. We will be launching our Young Couple Ministry. Ito po yung mga ages 40 below na mag-aasawa. So, sino ba yung nandito? Katulad nila Gab and Grace. Katulad nila Brother Mike and yes, kayo po, pwede pa kayo mag-join later on. Rommel and Miss Jane. So, what else? Mga, basta yung mga young couples po na meron tayo, pwede pa yun. I think, dito lang po tayo muna sa church launching po ng young. That's later on po, siguro, what time? Habang may youth jam or, later po, i-inform po namin kayo what time po yung ating young couple ministry. So, ito po yung mga ating pong mga may asawa. So, Daddy, you can also join us if you have time. Alright? Okay. And then, so praise God din po sa ating mga kapatiran na nagsa-celebrate ng birthday na this week. Andiyan po si Tita Lizelle, and then si Brother Riniel. What else? Brother Michael. So, they celebrate their birthday this week. And also, Sister Elma, which is celebrating her birthday today. Dahil po dyan, meron po tayong lunch mamaya. Tama ba? Alright. Special daw yung lunch mamaya. Parang, alright. Okay, sige. Later on, we will see it. Okay po? So, what else po? Meron pa ba tayong mga na-missed announcement? Wala naman po siguro, no? Alright, so praise God po sa abutihan ng Panginoon sa buong isang week na nagdaan na pinatnubayan po kayo ng Panginoon. Alright, and also for other announcement, if you remember po, last Saturday, nagpunta po yung pastoral team sa Makabebe. But don't you know that Makabebe Church right now is having their soft launch? Nagsisimula na po sila ngayon ng praise and worship, and then they're also... ang tawag doon, sa pamumuna po ni Pastor Alaida, nagsisimula na po ngayon yung kanilang worship service katulad mo sa atin. Kung ano po, I'll send the video po. Ang kulit ng place nila, pero sobra silang nakakatawa dahil sa mainit, pero tuloy-tuloy pa rin sila. Alam niyo po ba yung mga matatanda na sila doon, pero nakakataba po ng puso pag nakita niyo po yung place na Makabebe. At the same time, let's pray continually. Baka sooner or later, sisimulan na rin po natin yung Sunday service sa Lubao. Baka wala si Pastor Aris dito. Pag hindi nyo nakita si Pastor Aris dito, nasa Lubao siya niyan. Alright? Okay, so let's pray for Lubao Church. Ang daming ginagawa ng Panginoon sa Lubao when we go there. Eksaktong pong may kasabayan po kami from Manila din po na sa service po doon. Pero tingnan niyo po yung mga bata doon. Gagawa po si Brother Gab ng PowerPoints about what had happened in Lubao and also in Makabebe. Baka by next Sunday, we will be seeing it po yung paano po si Lord kumikilos sa buhay po ng ating mga kapatiran doon sa place na yon. Ang lalayo po ng mga place na yon, pero nakakatuwa si Lord kapag pumunta na po tayo doon. Sobra silang nag-aantay para makarinig ng salita ng Diyos. Pag i-bless po kayo, pwede po simulan na natin yung mission offering. Pwede po kayong tumulong sa pag-mission po. Alam ko po, sabi ni Pastor Aris, yung budget po ng pagpupunta sa Lubao is around 5,000. Isimulan na po natin yung campaign para po sa mission offering din po para sa Lubao, para hindi po tayo naghihirapan din po sa gawain ng church doon. Amen? Isa ba tayo? Amen! Alright, sige tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy po natin panghawakan sa salita ng Diyos. Don't forget po, a lot of verses po tinanggap natin ngayon, but don't forget na tayo po yung mga anak ng Diyos at binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos sa lahat ng oras. Amen? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat Father God sa mensahe na binigyan niyo po sa amin. Truly Father God, yung katotohanan yung magpapalaya sa amin. Because as we draw closer to you, Father God, tell us more about the truth at maunawan po namin na hindi si Satanas po yung nagmamayari ng buhay po namin.
Bagkus, Father God, inangkin niyo po kami bilang iyong mga anak at kami po yung mga anak ng Diyos. At ilalayo niyo po kami sa anumang uri, Panginoon, ng pandarayan ng Diablo para hindi po namin ma-enjoy yung buhay Kristyano po namin, Panginoon. Give us enough courage and wisdom, Lord, paano po namin sa buong linggo na naman po ngayon na darating sa buhay po namin, we will hold on to your promises na kasama po namin kayo sa lahat ng oras. But as we seek your presence, as we seek you, Lord, idadagdag niyo po ang lahat ng bagay sa buhay po namin because uunahin po namin kayo sa aming pong paglilingkod sa buhay po namin. Bless our church, Father God, even our Pastor Joe right now, together with his sa kanya pong mga katrabaho, Panginoon. We pray, Father God, for them na patuloy po rin po kayong siya mag-bless sa bawat business na meron po ang Abundant Life Church members, Lord. We pray and we declare, Father God, more blessings to them, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, mas lalo pa, Ama, yung mga opportunities na mas marami pong tatangkilik sa aming pong mga businesses. And Father God, for sa lahat po naman nagtatrabaho namin po mga kapatiran, sa mga kapatiran po namin na nandito, Father God, physically at sa mga nanonood po online, we pray, Father God, for them that promotions after promotions, Lord, they will experience because we are your children, Panginoon. At higit po sa lahat, yung ilaw, Panginoon, ang siya magsisilbi, Panginoon po naming liwanag sa amin po mga brothers and sisters na nag-aaral, sa amin po mga kabataan na nag-aaral, Father God, sa iba't ibang mauri, Panginoon, or sa iba't ibang level ng kanila pong school. We pray, Father God, na yung katalinuhan na nagmumula sa iyo at patuloy po nila maranasan. And Father God, yung kanila pong mga teachers and their schoolmates will understand, Father God, na bakit meron sila, Panginoon, what the mystery behind them, Panginoon, of their successes because you are with them, Panginoon. At gagamitin niyo rin po sila, Panginoon, sa pagpapalago at sa pagpapahayag ng mabuting balita, Panginoon, continually. We pray, Father God, also sa aming mga field, Panginoon, especially sa soft launching ng Makabebe, Panginoon, and our field in Lubao, Panginoon. We pray, Lord, that you will supply all the needs of your children as we go to the places, Father God, upang ipahayag ang mabuting balita. And as we, Father God, declare also in this place of Sabana, Panginoon, bless Abundant Life Church Angeles in this place, Father God, at marami pong makakilala rin po, Panginoon, sa iyo ng mga anak ng Diyos na hindi po nakakilala sa iyo, Father God, because we know kayo po maghahatid, kayo po, Panginoon, ang maglalapit ng mga tao na ngailangan, Panginoon, ng kaligtasan sa lugar pong ito. We pray, Father God, sa amin po mga kapatiran na ngayon po ay dumaranas sa iba't ibang uri ng sakit, Father God. We pray, pinagaling niyo po sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ngayon po nila, Panginoon, mararanasan po nila, Panginoon, kagalingan na nagmumula sa iyo because kayo po, Father God, ang magpapagaling sa buhay po nila. Maunawaan po nila, Father God, na kayo pong Kristo ang solusyon sa buhay po nila, Panginoon. Even, Father God, for our Nanay Flor, we pray, Father God, for her, Panginoon, na pagaling niyo po sila, Panginoon, at higit po sa lahat, Father God, yung pagpalang kamay, yung mapagpagaling na kabay, Panginoon, at patuloy po niya maranasan right now sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng anak ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang pangako, patuloy po namin, Panginoon, dinideclare ang iyong promises sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nandirito, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapitasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito sa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alright, sabay-sabay po tayo sa ating benediction. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo na mabuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesus sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom. Praise God! Praise God! A blessed Sunday morning po sa bawat isa atin.